Mayroon pa akong kailangang gawin. Umalis si Suho at kinuha ang kanyang espada papunta kay Midborn. Lumapit siya at sinabi, "Midborn, mula nang makita kita, naisip ko na ang mga sugat na sunog ay mukhang masakit." Hinigpitan ni Suho ang kanyang kamay, paumanhin, "Ito lang ang tanging paraan na magagawa ko upang tulungan ang lahat." Nagpasya si Suho na gamitin ang skill na Storm of White Light Slash, isang malalim at madilim na tunel, ang mga yapak doon ay kalmado. Maraming mga reporter ang naroroon upang maghatid ng balita. Ang balita ay nagsimulang iulat sa loob ng dungsyon. Natagpuan namin ang mga bangkay ng Horned Lizard at Midborn, ngunit batay sa mga sugat ng mga pumanaw na hunter sa dungsyon, tila hindi sila pinatay ng mga halimaw. Nakatuklas din kami ng isang tunel sa loob, ang mga hiwa roon ay tila gawa ng espada. Bigla niyang sinabi, "Genen, posible kayang bukod sa mga halimaw, mayroon pang iba." Si Lim Dugyun sa likuran ay nagmamadaling umalis, "Sige, aalis na ako." Nagmadali siyang lumingon at nagtanong kay Dugyun, "Pwede ba akong magtanong, ikaw ba si Lim Dugyun na nagbigay ng impormasyon sa listahan ng miyembro ng isang howling team na may isang taong nagngangalang Sung Suho? Kilala mo ba siya?" Nagmadaling nagpaliwanag si Dugyun, "Siya ay isang junior na dumating dito upang tumulong sa akin." Nagtanong siya, "Nasaan siya ngayon?" Naguguluhan si Dugyun, nag-aalangan siyang sumagot, "Iyon ay." Biglang bumagsak ang katahimikan sa kanilang dalawa. Kamot sa ulo si Dugyun na nakangiti, "Magkasama kaming nakatakas mula sa dungsyon, pagkatapos ay dinala ko siya sa isang ligtas na lugar. Rank hunter lang kami kaya wala kaming magawa kundi humingi ng tulong mula sa Hunter Association." Nakakahiya. Biglang naging matalim ang kanyang mga mata, pagkatapos ay lumapit siya kay Dugyun, tinapik siya sa balikat at pinuri, "Magaling ang ginawa mo." Ang pagsunod sa mga tagubilin ng Hunter Association ay ang pinakamahusay na desisyon na magagawa ng isang A-rank hunter. Pagkasabi niya nito, bumaling siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na patuloy na mag-inspeksyon siya sa atin ng mabuti upang mahanap ang iba pang mga lugar. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Dugyun matapos malampasan ang mahirap na pagsubok na ito. Naalala ni Dugyun, "Ikaw ang sumagip sa surviving team ng mga hunter, si Suho siguro." Ang balisang imahe ni Suho ay muling lumitaw sa isipan ni Dugyun. "Kailangan kong pumunta sa raid team." Hindi maintindihan ni Dugyun ang mga aksyon ni Suho, ngunit sino ba ang walang mga sikreto o sariling dahilan? Tumingala siya sa asul na langit ngayong araw. "Hindi ko alam kung bakit itinatago ni Suho ang kanyang rank, sigurado akong wala siyang masamang intensyon." Pinanatili ni Dugyun ang kanyang paniniwala sa kanyang kaibigan, maghihintay na lang siya hanggang handa nang sabihin ni Suho sa kanya. Sa isang residential area, ang lahat ay tahimik, walang naglalakad. Biglang may isang sasakyan na huminto sa harap ng hall. Si Esil, nagising na at ganap na gumaling, ay malungkot na nagsabi, "Hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganito." Nagsimula nang magkwento si Esil, umalis na si Haring Baran sa Earth upang pigilan ang pagsalakay ng mga panlabas na puwersa ng universo. Si Beru ang sumagot, "Ipinadala ako ng hari sa Earth upang tanggalin ang selyo ng Young Monarch. Ngunit ang Young Monarch ay isang henyo, kanya nang sinira ang selyo sa kanyang sarili." Si Suho ang nagsalita, "Ikaw ba si Esil? Nagkita na ba tayo dati?" Tapat na sumagot si Esil, "Opo, nagkita na tayo sa yugto ng pagtuturo na dinaluhan ng Young Monarch." Sinabi niya na aalalahanin niya ako, ngunit mukhang nakalimutan mo na. Bahagyang nagtataka si Suho, kinamot ang kanyang ulo, nagtataka kung bakit ang kanyang alaala tungkol sa panahong iyon ay medyo malabo. Matagal na nag-isip si Suho, ngunit wala siyang maalala. Bigla, may naalala si Suho na sa isang learning session, pinagsama siya sa isang grupo. Dinala niya ang anak ng isang tao upang makipaglaban ng walang pag-aalinlangan. Nasasayang tayo ng oras. Tapusin na natin ito. Nagulat si Esil, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sandali, maghintay. Ngayon, ayos na. Naalala na ni Suho. Nagtanong muli si Suho, "Ikaw ba yung taong sumuko pagkatapos lang magkita?"
Hanggang ngayon niya lang naalala ang kanyang kasama. Narinig ni Beru ang sinabi ni Suho kaya sinisi siya. Ang panahong iyon ay isang pagsubok para sa Young Monarch, ngunit nagbigay ka ng mahinang tugon. Narinig ito ni Esil, nahihiya siyang tumahimik. Biglang nagtanong si Beru, bakit ka humina ng husto? May nangyari ba sa Demon World? Tumango si Esil bilang kumpirmasyon. Mas mainam siguro kung ipapaliwanag ko kay Young Monarch. Narinig mo rin ba na sinabi ni Beru na nilipol ni Haring Baran ang hari at ang iba pang mga demon race? Mula noong araw na yon, ang Juklan, ang nangungunang angkan ng mga demonyo, ay nanirahan sa Demon World, partikular sa Demon Castle, naghihintay sa mga utos ni Haring Baran. Patuloy ni Esil, sa loob ng ilang dekada, hindi pa rin tinawag ni Haring Baran ang aming clan, kaya nagkaroon kami ng mapayapang buhay. Ngunit mga 6 na buwan na ang nakalipas, biglang lumitaw ang problema. Ikinuwento niya ang lahat, isang mahiwagang gamot na nagpapalakas, na tinatawag na Stardust, ay nagsimulang kumalat sa mga demonyo. Nagulat si Suho, Stardust. Parang narinig ko na yon noong nakikipaglaban ako sa mga noble demon. Naalala niya ang laban noong araw na yon. Ang sumalakay kay Suho, ngunit naiwasan ito ni Suho, ay bumulong sa tainga ng kanyang kasamahan, kaya niyang iwasan ang atake, kahit na gumamit ang aming kapatid ng Stardust. Alisin ang sugatang demonyo na iyon. Malamig silang nag-utos. Mukhang kailangan naming tumulong. Pagkatapos ng lahat, kailangan lang namin ang kanyang dugo upang gumawa ng Stardust. Ipinaliwanag ni Esil, ang Stardust ay walang gaanong epekto sa mga high-level demon na may malakas na magic power. Ngunit kapag ginamit ito ng mga low-level demon, maaari nitong palakihin ang kanilang magic power nang hindi kinakailangang magbayad ng anumang kapalit. Naging catalyst ang Stardust. Kasabay ng mahabang pagkawala ni Haring Baran, ang mga Demon Clan ay nagtulungan sa iisang layunin na maghimagsik laban sa Juklan na binabantayan ng Shadow Monarch. Naalala niya ang paghihimagsik na sinimulan nila ay lumawak sa isang digmaan. Ang Juklan ay lumaban upang protektahan ang Demon Castle na ipinagkatiwala ni Haring Baran sa amin, ngunit sa totoo lang, wala nang sapat na lakas ang aming clan upang pigilan ang paghihimagsik, kaya bumagsak kami pagkatapos ng kalahating taon ng pakikipaglaban. Galit na ikinuwento ni Esil na ang mga demonyong sumali sa paghihimagsik ay hindi huminto doon. Ang mga miyembro ng aming clan na nahuli nila ay sinipsip ang lahat ng kanilang dugo, at upang magkaroon ng higit na kapangyarihan, ininom nila ang dugo ng aming pure-blooded demon clan. Nanginginig ang kanyang kamay dahil sa galit. Nalungkot siyang nagkwento, ang aking ama at ang mga miyembro ng aking clan ay kailangang isakripisyo ang kanilang buhay ng ganoon. Nawala rin sa akin ang aking lakas dahil kumuha sila ng napakaraming dugo sa akin. Yumuko si Esil, naluluha. Nakakalungkot, di ba? Lahat sila ay namatay, ako lang ang nakaligtas. Nawala na sa amin ang Demon World. Ano kaya ang sasabihin sa amin ni Haring Baran? Tumingin si Suho sa kanila, nakikiramay. Marami siyang pinagdaanan. Sinabi niya, nagulat si Esil, lumaki ang kanyang mga mata. Nahihiyang kinamot ni Suho ang kanyang ulo, yumuko. Madalas kong itanong sa sarili ko, ano kaya ang gagawin ni Ama sa sitwasyong ito? Sinabi niya, kahit wala si Ama dito, ikaw at ang iba ay tumaya sa inyong buhay upang lumaban, sapat na yon. Naniniwala ako na sasabihin din niya yon sa'yo. Nakaramdam din siya ng malaking pasasalamat. Nagpapasalamat din ako na lumaban ka hanggang sa huli para kay Ama. Kaya sisikapin kong tulungan ka hanggat maaari. Ibalik natin ang Juklan. Nagulat si Esil, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naalala niya na sinabi niya na ang mga Demon Clan ay palaging naglalabanan upang makakuha ng mataas na ranggo. Tiyak kong gagawin kong nangungunang clan ang Juklan. Tahimik pa rin si Esil. Matagal siyang tumahimik, bumuhos ang mga luha sa kanyang magandang mukha. Tinawag niya Young Monarch. Lumingon si Suho kay Esil. Mukhang medyo naguguluhan siya nang makitang umiiyak ang isang babae. Lumabas ang isang abiso,
ang huling nakaligtas ng pure-blooded aristocrat Juklan ay nagpahayag ng pasasalamat sa player. Pinunasan ni Esil ang kanyang mga luha, mumiti. Kabilang ako sa Juklan. Tumunog ang isang chime. Nagpaalala ang sistema ng abiso, gusto mo bang kunin ang tagapagmana ng White Flame bilang iyong kasama? May dalawang pagpipilian, hindi o. Ano kaya ang pipiliin ni Suho? Sa mesa, magkaharap ang dalawa. Nakalutang si Beru sa ere. Lumabas ang abiso, ang huling nakaligtas ng aristocrat Demon Clan ay nagpahayag ng pasasalamat sa iyo. Abiso, gusto mo bang kunin ang tagapagmana ng White Flame bilang iyong kasama? O hindi? Ang mga mata ni Suho ay nag-aalangan, ang kanyang mga mata ay malamig at hindi nag-aalangan. Si Esil kaya ang pangalawang taong may pagkakakilanlan ng isang King's Descendant. Naguluhan din si Esil, tumingin sa kanya, hinimas ang isang hibla ng buhok. Muling lumitaw ang sistema, kinukumpirma ang impormasyon. Abiso, ang huling nakaligtas ng aristocrat Demon Clan ay nagpahayag ng pasasalamat sa iyo. Nag-isip sandali si Suho, posible kaya dahil siya ang nag-isang nabubuhay na pure-blooded demon aristocrat. Isang boses na puno ng kalabuan ang malumanay na binitawan ang isang salita. Isang sistema ang lumitaw, isang serye ng mga abiso. Ang White Flame Descendant ay naging kasama mo na. Abiso, dahil sa ugnayang umiiral sa pagitan mo at ng White Flame Descendant, ang skill sa pag-ugnay ay naitatag na. Skill sa pag-ugnay, Demon Outburst. Ang singil ay 0%. Tumanggap ng lakas mula sa White Flame Descendant at magpakawala ng isang pagsabog na may malakas na puwersa ng pagkasira. Nagulat si Esil, nakanganga. Ang kanyang dalawang mata ay malaki at puno ng pagkamangha. Ano yon? Bakit biglang lumitaw ang isang status window na ganito? Lumingon si Suho para makipag-usap kay Beru na may mukhang nagkalkula. Dahil hindi makapagsalita si Gray, hindi ko alam, ngunit hula ko na sinuman ang magiging kasama ko ay makakakita ng status window. Tanong ni Young Monarch kay Beru na nag-aalangan, posible kaya? Tama. Sa isang iglap, narinig niya ang sinabi. Si Esil ay naging kasama ko na bilang isang White Flame Descendant. Nagulat siya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ako ba ang White Flame Descendant? Kaya si Suho, Esil, Gray, Hina, at Brookie ay tumayo sa harap ng isang luma at mapanglaw na gusali. Handa na siyang lumaban, tumingin sa kanya at magalang na nagtanong, subukan na natin ang bagong skill sa pag-ugnay ngayon na rin. Esil, handa ka na ba? Nag-aalangan si Esil dahil sa biglaang pangyayari, ngunit mabilis siyang sumagot, opo, Young Monarch. Nagngangalit ang mga force, unti-unting tumataas ang divine energy. Nakita ng sistema ito kaya lumabas ang salitang abiso. Ginamit mo ang skill sa pag-ugnay, Demon Outburst. Tulad ng isang estatwa, ang kanyang mga mata ay puti, ang kanyang mga palad ay umiikot, isang sphere ng energy na napapalibutan ng puwersa ng hangin na malakas na nagbabanggaan. Tumingin ng kakaiba si Suho sa kanyang kamao na natatakpan ng pula at itim na mga kidlat. Oh! Pinagmasdan niya ang nakakuyom niyang kamay na naglalabas ng malakas na aura, at sa likod niya, bigla siyang bumagsak. Ito ang skill sa pag-ugnay ni Esil. Ang kanyang mukha ay biglang naging payat, ang kanyang pisngi ay hukay, ang kanyang mga mata ay madilim at pagod. Nakita ito ni Suho kaya sumigaw siya. Pilit siyang nagsalita, paumanhin, ubos na ang lakas ko pagkatapos gamitin ang skill na ito ng isang beses. Sinabi niya lang sa kanya na huwag mag-alala at magpahinga. Nalungkot siyang tumingin sa magic na nakakapit pa rin sa kanyang kamay. Napakalakas pa rin nila. Isang beses lang akong naglabas at ubos na ang lakas niya. Gaano kaya kalakas ang skill na ito? Kahit nakahiga siya sa lupa, nang tumingala siya sa kamao niya, malungkot niyang naisip na may skill siyang maibigay sa Young Monarch. Sumuntok ng malakas si Suho pasulong na may inaasahang pag-isip, tiyak na malakas ang atake. Ang resulta ay isang hukay na may maliliit na bato at alikabok. Si Suho at Beru ay naguguluhang tumingin, hindi makapagsalita.
Tinantya ni Beru ang baka sa dingding, sa tingin ko, wala itong pinagkaiba sa normal. Nakipagtalo rin siya, sa tingin ko iba ito sa skill sa pag-ugnay ni Gray. Nag-alala si Esil, sinubukan niyang bumangon at tumingin sa kanilang dalawa, at naisip na iyon ang lahat ng pinsalang nagawa pagkatapos maubos ang kanyang lakas. Lenan ni. Tiningnan ni Suho ang abiso, nagtataka. Posible kaya dahil 0% ang energy na nakarga? Hindi lang ito paraan para makapagkarga ako ng energy, kaya hindi ko alam kung paano ito gagamitin. Nagpakita ang sistema ng impormasyon, skill sa pag-ugnay, demon outburst. Ang singil ay 0%. Tumanggap ng lakas mula sa White Flame Descendant at magpakawala ng isang pagsabog na may malakas na puwersa ng pagkasira. Lumipad si Beru papalapit sa kanya, bumulong sa kanya, "Young Monarch, may hihilingin ako." Tumingin siya sa kanya, hindi malinaw ang ekspresyon. Enan? Ang mga demonyo ay pinatay at nakahandusay sa lupa, ngunit paboritong pagkain ni Beru. Makakain ko ba ang mga bangkay ng mga demonyong dinala mo sa Shadow Dungyon? Hindi pumayag si Suho dahil may layunin na siya sa mga bangkay na yon. Hindi, pinapanatili ko sila dito dahil gusto kong gamitin ang Shadow Extraction sa kanila. Hindi na humingi si Beru at naintindihan ang kanyang intensyon. Hindi mo pa nasubukan ang Shadow Extraction sa mga demonyo. Pwede na bang subukan ngayon? Ibinuka niya ang kanyang kamay, ang kanyang 5 daliri ay mahaba at maganda. Tumayo siyang mataas sa harap nila at malumanay na binigkas ang command, "Rise." Ang mga bangkay ng mga demonyo ay hindi gumalaw. Kinumpirma ng sistema ang pagkabigo. Abiso, naagnas na mana. Abiso, hindi magamit ang Shadow Extraction. Sinabi ni Suho kay Beru ang natanggap niyang impormasyon, "Sinabihan ako na hindi ko magagamit ang Shadow Extraction dahil nabubulok ang mana nila." Lumipad siya malapit doon at sinuri. Maging ang Shadow Monarch ay hindi kayang kunin ang mga anino ng mga demonyo dahil ang kanilang mga kaluluwa ay bulok na. Iyon ang dahilan kung bakit gumamit siya ng kontrata upang ipatawag sila, katulad ng isang tao sa Laya Clan. Si Suho ay nabigo at nagreklamo. Kung ganoon, wala tayong magagawa sa isang bulok na kaluluwa. Beru, pwede mo silang kainin. Narinig niya ito kaya nagpasalamat siya. Narinig ito ng babae sa malayo kaya naisip niya na hindi kapanipaniwala na sinabi nilang marumi siya at masama. Lumapit siya at binigyan siya ng holy water at sinabi, "Uminom ka nito at gaganda ang pakiramdam mo." Umiti siya at sinabi, "Salamat, parang niloloko ko kayo." Sa pakikipag-usat sa kanya, pinanatili niyang kalmado ang kanyang tono at sinabi, "Naalala ko, sigurado akong wala ka nang babalikan, gamitin mo na lang ang lungsod na ito." Nagpasalamat siya at sinabi, "Young Monarch, tinutulungan niyo ako ng ganito." Muling lumabas ang sistema ng abiso. Ang isang bahagi ng Shadow Dungyon ay itinalaga bilang teritoryo ng White Flame. Si Esil Laya ay hinirang bilang master ng White Flame Territory. Ngumiti si Suho at sinabi sa kanya, "Kasama kita, huwag mong alalahanin ang maliliit na bagay." Tumingin siya kay Beru, nagtataka. Bigla siyang sumigaw, "Beru, anong nangyari?" Mabilis siyang sumagot pagkatapos niyang malaman kung ano ang nangyayari. Young Monarch, sa alaala ng mga demonyo, nagulat si Suho sa impormasyon na ipinahayag ni Beru, "May nakita akong mga pahiwatig tungkol sa mga apostol ng Itarim." Ang madilim na gusali ay lumitaw, ang usok ay puno ng kadiliman. Si Suho, Broky, at Ray ay seryosong nakikinig sa paglalahad ni Beru ng mga kaganapan. Lumipad siya paharap sa lahat at sinabi, "Ikwento ko sa inyo ang nakita ko sa alaala nila." Tahimik ang paligid, tanging ang tunog lang ng paglalahad ni Beru ang naririnig. "Bago ako magkwento, may ilang bagay kayong dapat malaman. Ipinakalat na ang Stardust sa buong mundo, at ang Miss Yi ay mga halimaw na nagmula sa labas ng universo." Nagalit siya at sumigaw, "Ibig mong sabihin, hindi lang sa Hell ipinakalat ang Stardust." Nagulat din siya at sinabi, "Ang Miss Bond ay mga halimaw na nagmula sa labas ng universo." Dagdag ni Broky, "Kahit kapalaran o nagkataon lang,
ang mga demonyong kinain ko ay may kaugnayan kay Brocky at sa scavenging gang ng One Westlands. Dagdag ng isang lalaki, tumatanggap ng mga tao ang mga demonyong iyon mula sa scavenging gang. Ang mga tao na napuno at nagiging perpektong Miss Yi ay ginagamit bilang materyales sa paggawa ng Stardust. Dagdag ni Beru, maraming iba pang mga lugar ang gumagawa rin ng Stardust, at tinatawag nila ang mga lugar na ito bilang pabrika ng Stardust. Sinabi niya, sa madaling salita, ang scavenging gang ang bahala sa pagdakip sa mga tao, sabi ni Beru. Ang Death Guild ang bahala sa paglipat ng mga taong dinakip sa pabrika, at ginagamit ng pabrika ang mga tao para gumawa, dagdag ni Beru. Kinumpirma pa niya, Stardust. Sigurado akong si Itarim ang nasa likod ng tatlong lugar na ito. Matapos marinig ang paglalahad, naisip niya sa sarili niya na lahat sila ay may kaugnayan sa pagsalakay ni Itarim. Dagdag pa ni Beru, bukod pa rito, ang lumikha ng linya ng produksyon ng Stardust na ito ay isang tao. Nagulat si Suho at inulit, isang tao. Dagdag pa niya, nalaman kong may isang tao na tumutulong sa mga apostol ni Itarim. Sinabi ni Beru ng dahan-dahan, ang taong iyon ay ang Executive Vice President ng Death Guild, na si Lee Min-sung. Kung imbestigahan natin siya, malamang na mahahanap natin ang apostol ni Itarim. Lumipat ang eksena sa isang mataong lugar, kinukunan ng litrato at video ng mga tao. Ang isang reporter ay galit na nagsabi, bakit ang mga tao sa labas ay naghihintay at sumisigaw? Sumisigaw sila ng buong kagalakan kapag lumabas siya. Si Lee Min-sung ay naglakad kasunod ang dalawang bodyguard. Mula sa mga taong kumukuha ng litrato at video, sumigaw ang isang boses, si Lee Min-sung. May isang reporter na nagtanong sa kanya, Yung Ali, maaari ba akong mag-interview? Ano ang resulta ng investigasyon ng Hunter Association? Huminto ang lalaki at sumagot sa tanong. Napagdesisyonan ng investigasyon na wala akong kasalanan. Gayunpaman, walang nakakagulat. Bigla, isang reporter ang nagalit at sumigaw, wala ka bang alam tungkol sa pagdakip sa mga tao ng Scavenging Guild kahit na ang Death Guild ang sponsor nila? Dagdag pa rito, maraming hunter ang namatay sa Seon Battlefield na pinamamahalaan ng Death Guild. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Malungkot na sinabi ni Lee Min-sung, kami sa Death Guild, yumuko siya, nagpapakita ng pagsisisi sa harap ng mga tao at naglakad pasulong. Na nag-alay ng aming lahat sa isang mundo na nalubog sa kaguluhan matapos ang Great Cataclysm 2 taon na ang nakalipas. Nagulat ang reporter nang marinig niyang magsalita si Lee Min-sung at isinulat ang mga salita. Ang dahilan kung bakit namin sinusuportahan ang Scavenging Guild ay dahil gusto naming tulungan ang kanilang guild, isang guild na pangunahing binubuo ng mga Drunk Hunter, upang maging mas malakas. Upang magkaroon sila ng sapat na lakas para tulungan ang mundo. Maging ang pagbubukas namin ng Seon Battlefield para sa mga hunter na hindi kabilang sa Death Guild ay dahil naisip namin na ito ay isang lugar para makakuha ng karanasan ang mga batang hunter. Napaligiran ang mga tao sa lalaki na nagtataka at naniniwala sa mga sinabi ni Lee Min-sung. Hindi ko akalain na ang aming mga aksyon na may mabuting layunin ay magdudulot ng hindi inaasahang mga resulta. Nagkunwari siyang nasasaktan at tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay upang itago ang kanyang mga luha at sisihin, kung mas mahusay kung pinamamahalaan ang lahat, walang mamamatay. Yumuko si Lee Min-sung habang naglalakad at nagsasabi, paumanhin ako sa pagdudulot ng gulo. Ang mga tao sa labas ay nag-uusap, sinasabi ng isa, kung totoo ang sinasabi niya, hindi ba't biktima rin ang Death Guild? Sumang-ayon ng iba, sa palagay ko rin, sinabi pa nga ng Hunter Association na wala siyang sala. Idinagdag ng iba, sa buong kasaysayan, ang Death Guild ay palaging naglalayong sa mabubuting layunin. Ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata nang marinig ang mga papuri, kaya hindi ba sila ang mga bayani? Tumingin sa likuran si Lee Min-sung nang may pagmamalaki. Napakadaling magpakita ng ganyang ekspresyon. Ako'y dating nangungunang bituin sa Asya. Ang aking kasanayan sa pag-arte ay kasing galing pa rin ang dati. Nagpakita si Lee Min-sung kay Woo Jin-cheol at naisip, bukod doon, kinatatakutan niya ang Hunter Association.
Pagkatapos ay sinabi ng presidente ng Hunter Association, maaari ka nang umalis. Naisip ni Lee Min-sung, hindi ko akalain na palalayain ako ng matandang tusong iyon nang hindi ako tinatanong. Hindi bale, tila hindi pa alam ng Hunter Association na ako ang nasa likod ng tinatawag na Stardust na lumulutang sa merkado. Biglang lumitaw si Suho na nagmamasid kay Lee Min-sung. Sinundan niya siya at sinabi, kaya ang pangalan niya ay Lee Min-sung. Tanong ni Sung Suho kay Beru, ano sa tingin mo? Nararamdaman mo ba ang anumang enerhiya ng itarim na nagmumula sa kanya? Sumagot si Beru, wala. Patuloy niya, ibig sabihin hindi siya kinokontrol ng itarim, tama? Patuloy na sumagot si Beru, tama. Matatag siyang nagpatuloy, okay, mula ngayon, patutunayan natin yon. Narinig ni Beru ang sinabi niya at pinaalalahanan siya, Young Monarch, hindi mo dapat gawin yon. Idinagdag niya, alam kong natalo ka na ang ilang malalakas na kalaban, ngunit sa pagkakataong ito ipagsapalaran ko ang aking buhay na pigilan ka. Ang mana ba na nararamdaman ko mula kay Lee Min-sung? Nagsimula siyang makaramdam ng ilang senyales na may malapit, nagliliwanag ang kanyang mga mata sa kasamaan. Lumingon si Lee Min-sung sa pader. Nakita ito ng kanyang tauhan at nagtanong, may problema ba? Sinabi ni Lee Min-sung, wala. Walang anuman. Pinayuhan pa siya ni Beru, hindi ka pa handa para talunin siya. Si Lee Min-sung, isang rank hunter. Sa isang malinis na silid na may chandelier na nakasindi. Sa mesa sa oras na ito ay may isang plato ng prutas na hiniwa at isang bote ng alak na pinalamig. Habang nakaupo si Lee Min-sung nakayakap ang isang babae, nag-scroll siya sa kanyang telepono at nakangiting masama, ang lahat ay kasing dali ng pagkain ng pi. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sa isang sandali ng pag-arte, nagbago ang saloobin ng publiko ng 180 degrees. Sa sandaling ito, nagsimula ring mag-ulat ng husto ang internet. Inihayag ng executive director ng Death Guild na si Lee Min-sung na walang sala ng association. Ang lahat ng mga tala ng kita na pumapasok sa Death Guild ay ginawang publiko, ang pagbubukas ng gun battlefield ay naglalayong ang paglago ng mga bagong hunter, at kahit na may kaugnayan sa Scavenging Guild na nasasangkot sa isang iskandalo, si Lee Min-sung ay palaging naglalayon sa mga gawang mabuti. Biglang may isang babae na lumapit at nagsabi, "O Henry, tingnan natin kung sino ang narito. Hindi ba't ang bayani ng mundo ng hunter?" Nang marinig niya yon, sumagot siya, "Oh, hello madam." Ang babae, na may kaakit-akit na mga kurba, ay malumanay na nagsabi, "Dapat sinabi mo sa akin na pupunta ka." Pagkatapos ay agad niyang pinalayas ang mga babae, "Lumabas kayong lahat." Nang marinig iyon, kalmado siyang nagsabi, "May obligasyon ba akong ipaalam sa iyo ang lahat ng aking ginagawa?" Sa pagdinig nito, alanganin siyang sumagot, "Hindi, alam mo na hindi iyon ang ibig kong sabihin." Naisip niya, ang kanyang personalidad ay nakakainis. Tumingin siya sa kanya na nag-scroll sa kanyang telepono at lihim na hinusgahan, ipinanganak siyang may gintong kutsara sa kanyang bibig. Mula sa kanyang pagkabata, siya ay naging isang sikat na bituin sa Korea. Hindi nakapagtataka na ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay kasing taas. Pagkatapos, nagbuhos siya ng alak para sa kanya at patuloy na nag-isip, gayunpaman, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay lubos na natapakan pagkatapos ng Great Cataclysm. Patuloy siyang nag-isip, pagkatapos ng Great Cataclysm, ang pagiging isang sikat na tulad niya ay umabot sa isang rank hunter ay nagdulot ng gulat. Ngunit ang driver ni Lee Min-sung ay gumising din upang maging isa sa mga bihirang rank hunter ng Korea. Ang kwento ay naiulat sa media, at ang pansin ng publiko ay unti-unting lumipat sa kanyang driver. Ang sandaling iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan ng mga tao ang sistemang pangposisyon kung saan palaging nasa tuktok si Lee Min-sung ay binaligtad, ngunit sa paanuman, sumali ang kanyang driver sa Death Guild na itinatag ni Interview. Sa sandaling ito, isinara niya ang bote ng alak at sinabi, "Ngayon, pag-usapan na natin ang negosyo, tama?" Nang marinig iyon, tinanong niya, "Yiten, anong negosyo?" Sa sandaling ito, lumapit siya sa kanyang tainga at bumulong, "Hindi mo kailangang magpanggap na tanga.
Pinag-uusapan ko ang tungkol sa Stardust. Pagkatapos ay tinanong niya siya, gusto kong bumili ng malaking halaga sa pagkakataong ito, posible ba yon? Agad na ibinaba ni Lee Min-sung ang kanyang baso ng alak sa mesa at sinabi, hindi mo ba narinig ang alingaw-ngaw? Ang sistema ng pamamahagi at isa sa mga pabrika ay nawasak na. Paano namin matutugunan ang napakarami? Nang marinig iyon, tumingin siya sa kanya at mumiti at sinabi, sigurado akong si Lee Min-sung na napakatalino ay may sariling plano, tama ba? Sa sandaling ito, nagsalita siya, susubukan kong makipag-usap sa aking kasosyo sa negosyo. Sa pagdinig nito, masaya niyang sinabi, tunay ng deputy director. Naisip niya sa oras na ito, shit, kailangan kong pumunta sa taong iyon. Sa mga araw na ito, nagsisimula na siyang tumigil sa pagtanggap ng aking mga order. Lumipat ang eksena, sa isang lungsod, may isang kamay sa salamin ng isang silid. Sa mga oras na ito, ang mukha ng batang lalaki ay madilim na nagpapahanga sa mga tao sa likod na humiyaw ang batang lalaki. Lumipat ang eksena, sa mga oras na ito, isang pangkat ng mga halimaw na kulay asul na mukhang napakatakot ay sumugod, agad silang kinagat at pinunit ni Gray sa isang kahila-hilakbot na paraan. Sa kabilang panig, nilipol ang mga halimaw na ito sa isang hiwa lang. Sa sandaling ito, si Sung Soo-ho na may matalas na mga kamay. Sa sandaling ito, sinaksak niya ang halimaw na kulay asul. Sa ganitong paraan lang nagawang putulin ni Soo-ho ang ulo ng halimaw na kulay asul. Pagkatapos ay patuloy siyang umatake na nagdulot ng kamatayan ng maraming halimaw. Ang lakas na nagmumula sa kanya ay nakakatakot. Inalis niya ang dugo na dumikit sa kanyang mukha at tinawag si Beru at nagsabi, okay, tatawagin ko ngayon ang isang grupo ng bagong goblin. Sa pagdinig nito, sinabi ni Beru, Young Monarch, tiyak na nawawalan siya ng pasensya sa mga sinabi namin kanina. Pagkatapos ay lumingon si Beru at tumingin sa tatlong tao at nagpatuloy, ang aming layunin ay kumuha ng impormasyon tungkol sa apostol ng itarim mula kay Lee Min-sung, na kasalukuyang pinuno ng kadena ng pamamahagi ng Stardust. Dapat nating tanggapin na tiyak na magkakaroon ng paghaharap sa sandaling lumapit tayo kay Lee Min-sung. Nang marinig ito ni Sung Soo-ho, naguluhan siya at nagtanong, kung gayon paano natin kukunin ang impormasyon mula sa kanya. Sa pagdinig nito, sumagot si Beru, kung ayaw niyang umamin, kakainin ko na lang siya para agawin ang impormasyon. Binigyan na ako ng pahintulot ng Shadow Monarch na kumain ng tao, basta't natukoy silang masama. Pagkatapos ay nagpatuloy si Beru, gayunpaman, iyon ay kung tatalunin natin si Lee Min-sung habang bumibisita tayo sa association. Nag-isip siya sa pagdinig nito. Pagkatapos ay nagpatuloy si Beru, sa parehong ranggo, may pagkakaiba pa rin sa lakas. Karaniwang kailangan ng isa 0 rank para talunin ang isang C rank. Ang kakayahan ng ating koponan ay masyadong mahina pa para talunin ang Death Guild at si A-rank Hunter Lee Min-sung. Sa sandaling ito, tinanong ni Sung Soo-ho si Beru, kung gayon, sa anong ranggo ka? Pagkatapos ay tinanong niya, hindi ka ba dapat sa rank? Sa sandaling ito, nagulat si Soo-ho at nagtanong, ang lihim na gantimpala ay lumalabas lamang ng isang beses. Binuksan ang random box. Agad na binuksan ang kahon. Agad na lumabas ang abiso. Nakakuha ka ng isang item, Ring of Wariness. Lumabas ang singsing sa kanyang kamay. Ang item Ring of Wariness, nagagamit na rank na uri ng accessory, sense panandang pandagdag 5. Muling lumabas ang sistema ng abiso. Nagbigay ka ng item, Ring of Wariness. Agad na idinagdag ang kanyang sense ng 29 panandang pandagdag 5. Nang makita ni Sung Soo-ho ang singsing na lumabas, naisip niya, isang singsing na nagdaragdag ng 5 stat point. Nag-alala siya sa sandaling ito at nag-isip, ngunit hindi nito babaguhin ang aking kasalukuyang sitwasyon. Sa huli, hindi ako maka-level up sa pamamagitan ng pangangaso ng mga goblin. Sa sandaling ito, ang mga halimaw na kulay asul ay nakahandusay sa lupa. Sa sandaling ito, isinuot niya ang kanyang fighting gloves at naisip, ang pangangaso ng masasamang espiritu ay nakakatulong lamang sa pagtaas ng damage ng sungay ng van ng 3%. Nag-anunsyo ang sistema sa mga item na sungay ng van.
Ang epekto ng pagnanais sa pagkawasak ay nagpapataas ng pisikal na pinsala ng hanggang sa 33%. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at naisip, gusto kong lumakas ng mabilis, ngunit walang maraming paraan para maisakatuparan iyon. Kung gusto kong maka-level up, sa palagay ko kailangan kong pumasok sa isang piitan at pumatay ng mga halimaw magpakailanman. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang profile at pagkatapos ay bumuntong hininga at sinabi, ang lahat ng nakuha ko ngayon ay ang lahat ng mga nakipag-ugnayan sa akin na nag-aanyaya sa akin na gumawa ng mga paghuhukay at pangkolekta. Sa palagay ko walang sinuman ang maglakas loob na hayaan ang isang A-rank hunter tulad ko na pumasok sa isang koponan ng raid at ayon sa batas ng Hunter Association, illegal din ang pagpasok at pagpunta sa portal. Nang marinig niya ito, sinabi ni Beru kung gayon paano ang pagsusuri muli ng ranggo ng Hunter Association. Sa pagdinig nito, sumagot siya, ang impormasyon tungkol sa muling paggising ng mga tao ay ipopost sa homepage ng Hunter Association. Dapat kong iwasan na malagay sa sitwasyon na yon. Pagkatapos ay patuloy niya, sa ngayon, alam ko na ang apostol ni Itarim ay naroroon sa lupa na ito. Ayaw kong mapunta sa sitwasyon na matuklasan at gamitin nila ako bilang kahinaan ng aking ama. Habang nakatayo siya at nag-iisip, hindi ko matatalo si Lee Min-sung kung kailangan nating harapin ang mga apostol na yon. Sa sandaling ito, sinabi ni Beru, sa tingin ko hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol sa mga apostol ni Itarim. Nag-alala rin si Beru at nagpatuloy, kung sakaling ang apostol ni Itarim ay dumating dito ng mas maaga, malamang na hindi sila ganoon kalakas dahil sa epekto ng paglipat sa espasyo. Nang marinig ito, tinanong niya, lumipat sa espasyo. Agad na ipinaliwanag ni Beru, ang mga lahi na nagmumula sa labas ng universo na gustong gumamit ng paglipat sa espasyo ay kailangang magkaroon ng special na bitak. Ang panlabas na pader ng special na bitak ay napakanipis, na ginagawang mahirap ang mana na lumabas mula roon upang lumikha ng panloob na paglaban nito. Kahit na gumamit ang isang individual ng kanilang buong lakas upang palawakin ang panlabas na pader, mabilis itong mabawi, kaya ang pagpapatupad ng paglipat sa espasyo ay kumukuha ng maraming lakas at oras batay sa dami ng mana ng bawat tao. Pagkatapos ay nagpatuloy si Beru, iyon ang dahilan kung bakit ang malalaking legion ng Itarim ay nakikipaglaban sa labas ng universo at hindi makarating ng mabilis ang Shadow Monarch sa unibersong ito. Nang marinig iyon, nag-isip si Sung Suho, sa madaling salita, hindi pa malakas ang pangalan ng apostol pagkatapos gumamit ng paglipat sa espasyo. Isaalang-alang ang katotohanan na hindi siya nagpakita ng kanyang mukha, ngunit ginagamit lamang si Brocky at ang mga demonyo. Mukhang napakamakatwiran iyon. Sumimangot ang kanyang mukha at sinabi, kung sigurado tayo na mangyayari ang pananalakay ni Itarim, hindi ba't ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para lumakas ako? Sa sandaling ito, naisip ni Beru, dumating na ba ang oras? Sa sandaling ito, naalala ni Beru, dahil hindi natin alam ang kasalukuyang sitwasyon sa lupa, hahayaan kitang gumawa ng desisyon at magpatupad kapag nakarating ka doon. Kung kailangan mo ng tulong, kunin ito at hanapin siya. Ngumiti siya ng masama at sinabi, tiyak na siksuan ay magiging malaking tulong kay Suho. Tumingin si Beru kay Sung Suho at nag-isip, ang natitirang dahilan para ibigay sa akin ng Monarch ang susi na ito ay gagamitin ko ito. Bigla siyang sumigaw, Dahil dito, nagulat si Beru at sumigaw, Young Monarch. Sa sandaling ito, isinilid niya ang kamay sa kanyang bulsa at sinabi, paano ko nakalimutan ito? Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at sinabi, mayroong isang paraan upang pumasok sa portal nang hindi gumagawa ng ingay nang hindi lumalabag sa mga batas ng Hunter Association na napakapamilyar sa akin. Sa sandaling ito, sa isang mataas na gusali sa lungsod, biglang may nagsabi sa kanya, matagal na tayong hindi nagkikita. Suho, ito ang unang beses na nagkita tayo pagkatapos mong gumising, tama ba? Sa sandaling ito, sinabi ni Wu Jincheol, nagulat ako kung bakit bigla mo akong gustong makita. Hindi ko akalain na magdadala ka ng ganitong uri ng panukala sa plano. Lumaki ka na.
Nang marinig ito, sinabi ni Sung Suho, nagdala ako sa iyo ng isang panukala na hindi ka matatalo sa anumang paraan. Nagtago si Beru sa coat ni Suho at naisip, tunay ng young monarch. Nalaman niya ang tungkol sa kanya ng mas maaga. Ang taong binanggit ng monarch. Sa sandaling ito, patuloy na sinabi ni Woo Jin-cheol, kaya ang ibig mong sabihin ay gusto mo ako. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabi, tulungan kitang pumasok sa portal tama. Ito ang si ng Asia Lee, si Jinho. Agad na ipinakilala ng si na si Jinho ang pinakamataas na sabay-sabay na bilang ng pag-login ay 12,417,718 na gumagamit. Isang virtual reality game na sikat na patuloy na nagtataglay ng nangungunang posisyon mula nang ilabas ito, 4 na taon na ang nakalipas. Magandang mundo, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagpapakilala, walang makapaniwala na ang lumikha ng pinakamahusay na laro sa industriya ng video game ay ang bunsong anak pa rin ng isang pamilya ng chaebol na hindi pa lumalaki. Ang pangalan ng kumpanya ng laro ay Asiasoft at ang CEO ng kumpanya ay. Sa sandaling ito, tinanong ni Kim Yong-jin si Suho, ikaw ba si Sung Suho? Tama. Naghihintay ako sa iyo. Sinabi sa akin ng direktor na dapat siyang tumanggap ng isang mahalagang panauhin ngayon. Mangyaring, sa ganitong paraan, si Suho ay nagpapawis sa sandaling ito at nag-iisip, ito ang unang pagkakataon na binisita ko ang kumpanya ng aking tiyuhin. Tumingin siya sa mga empleyado dito at nag-isip, ngunit bakit may maraming awaken sa kumpanya? Sa sandaling ito, tumingin si Kim Yong-jin kay Suho at sinabi, sigurado akong naguguluhan ka dahil maraming empleyado ang gising dito, tama ba? Hindi lahat ng nagigising ay gustong isugal ang kanilang buhay at sumulong sa piitan. Pagkatapos ay patuloy niya, kung sila ay binabayaran ng karampatang sweldo, maaari silang makatanggap ng komisyon o maging bodyguard din. Sa sandaling ito, sinabi ni Suho, bakit kailangan ng kumpanya ng laro ang Hunter E? Sumagot siya sa oras na yon, kasalukuyan naming ginagawa ang isang proyekto. Pagkatapos ay patuloy niya, ngunit hindi ko masasabi ang mga detalye. Naisip ni Suho sa sandaling ito, posible kaya na gumagawa sila ng isang laro na naugnay sa mundo ng Hunter. Sa sandaling ito, sa isang silid, tumawa ng malakas si Woo Jin-cheol at sinabi, tingnan natin kung sino ang narito. Tinapik niya ang balikat ni Suho at masigasig na sinabi, matagal na tayong hindi nagkikita. Suho, gaano na kaya katagal? Pagkatapos ay sinabi ni Woo Jin-cheol kay Suho, ang huling pagkakataon na narinig ko ang balita tungkol sa iyo ay noong gumising ka sa Korea Arts High School. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala sa iyo? Sumagot si Suho, naging abala ako sa mga araw na ito, kaya hindi ako nakipag-ugnayan sa lahat ng tao ng madalas. Humihingi ako ng paumanhin. Umupo si Woo Jin-cheol sa upuan at sinabi, tila lumaki ka pagkatapos ng huling pagkikita natin, dapat. Nang marinig ito ni Suho, kinamot niya ang kanyang ulo at sinabi, sigurado ako na dahil nasa puberty ako. Sa sandaling ito, kinuha ni Suho ang computer at sinabi, Tiyo, maaari mo bang tingnan ito? Nagulat si Woo Jin-cheol at sinabi, matagal na tayong hindi nag-uusap at gumawa ka ng trabaho. Tiningnan ni Woo Jin-cheol ang computer at sinabi, isang panukala sa negosyo. Pagkatapos ay sinabi niya, napakarami kong nagtaka kung bakit bigla mo akong gustong makita. Hindi ko akalain na magdadala ka ng panukala sa negosyo. Lumaki ka na talaga. Sa pagdinig niya ng sinabi ng kanyang tiyuhin, masayang sinabi ni Suho, nagdala ako sa iyo ng isang panukala na hindi mo matatalo sa anumang paraan. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Woo Jin-cheol, kaya ang ibig mong sabihin ay gusto mo ako. Tumawa siya ng malakas at sinabi, tulungan kang pumasok sa portal tama. Sa sandaling ito, ipinaliwanag ni Suho, kung papayag kang tulungan akong magmamay-ari ng mga portal at kumuha ng mga miyembro ng raid team na kailangang pumasok doon, ibibigay ko sa asin ang lahat ng magic crystal na nahulog sa portal. Mayroon akong kakayahang lupigin ang isang piitan mula D-rank hanggang C-rank ng madali. Sumimangot ang mukha ni Woo Jin-cheol at tinanong siya, magagawa mo ba yon kahit na ikaw ay isang E-rank hunter talaga?
Nang marinig iyon, sinabi ni Xu, sa totoo lang, may paraan ako para lupigin ang piitan ng mag-isa. Sa sandaling ito, tinanong siya ni Wu Jinchiol, Suho, alam mo na isa rin akong awaken, tama ba? Ako, na rank na mas mataas kaysa sa ranggo mo ngayon, ay hindi sapat na malakas para manghuli sa loob ng portal. Nagdilim ang mukha ni Jinho at tinanong si Suho, ang dahilan ba kung bakit ka gumawa ng lahat ng ito para pumasok sa portal ay dahil iniisip mo na ang iyong mga magulang ay posibleng naligaw sa isa sa mga portal sa Great Cataclysm, tama? Pagkatapos ay sinabi niya, kung ganoon, hahanapin ko pa rin ang mga hunter para sa'yo, kaya inaasahan kong patuloy kang maghihintay. Naisip ni Suho sa sandaling ito, alam kong mangyayari ito. Sa sandaling ito, lumabas si Beru at nagtanong, Young Monarch, balak mo bang sabihin ang totoo? Sumagot si Suho, sa huli, siya pa rin ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Sa sandaling ito, sinabi ni Xu Tio. Nang makita niya ito, sinabi ni Jinho, Yenen. Ang mukha ni Suho ay naging napakaseryoso sa sandaling ito at sinabi, sa totoo lang, isa akong awakened na kayang mag-level up. Nagulat si Jinho at nagtanong, paano mag-level up? Patuloy na sinabi ni Xu sa sandaling ito, kasalukuyan, may mga mananakop na nagmumula sa labas ng universo na nagtatago sa lupa na ito. Para pigilan sila, kailangan kong pumatay ng mga halimaw para mag-level up. Seryosong sinabi ni Suho sa sandaling ito, para pigilan ang pananalakay mula sa labas ng universo, kailangan kong pumasok sa piitan at maging mas malakas. Biglang sinabi ni Jinho sa oras na yon, ano ang sinasabi mo? Tinanong siya ni Jinho, Suho, narinig mo na ba ang tungkol sa proyektong solo leveling? Nang marinig ito, siya ay nagulat ng husto. Pumawis siya at nagtanong, solo leveling. Nang makita siya, tumawa ng malakas si Jin at sinabi, naiintindihan ko na ngayon. Tiyak na may nakatagong kamera dyan, at maglalabas ka ng kahilingan na nakakatawa para makita ang naguguluhang reaksyon ng iyong tiyuhin, tama ba? Pagkatapos ay tumawa siya hanggang sa maluha at sinabi, ang sinabi mo lang ay ang storyline para sa isang laro na kasalukuyan naming ginagawa. Patuloy na sinabi ni Jinho, tungkol sa isang awakened na kayang mag-level up ng mag-isa. Sa simula, siya ay nasa pinakamahinang antas na ngunit pagkatapos ay nalupig niya ang S-rank at sa huli ay naging pinakamalakas na awakened at pinrotektahan ang mundo. Kung mayroon nang nakapagsabi sa iyo, kung gayon ano ang kahulugan ng pananatiling lihim ko hanggang sa puntong ito? Nagpa siya si Suho na walang magawa at naisip, ang kwentong iyon, posible kaya tungkol sa aking ama. Sa sandaling ito, tumawa ng malakas si Jin at sinabi, gayunpaman, kung balak mong lokohin ako at ang aking staff, nabigo ka. Hindi ka pa sapat na nakakalito para lokohin ako. Sa sandaling ito, lumipad si Beru at sinabi, nabigo. Impossible. Tiyak na may malabo pa ring alaala ang tiyuhin na ito tungkol sa lumang mundo o anuman. Pagkatapos biglang tumingin si Jin kay Peru at tumigil. Nang makita ni Jin si Peru, sumigaw siya, Suho, ano ang bagay na tulad ng balat sa mukha? Agad na tumalikod si Peru para humingi ng tulong kay Suho, Young Monarch, pwede ba akong tumulong? Nang marinig niya yon, sinabi niya, Beru, mula pa noon? Nagtataas at nanginginig ang mukha ni Jin sa takot. Sa sandaling ito, sinabi ni Beru, sa panahong nakalimutan, ikaw ay isang pinagkakatiwalaang lingkod na naglingkod sa Monarch, pinangangalagaan ang hindi mabilang na sangkatauhan. Dati kang nakibahagi sa halos bawat laban na pinangunahan ng aking Monarch. Ang mga sandali ng tagumpay at kadakilaan ay tiyak na naiukit sa iyong kaluluwa na nagdulot kay Jinho na sabihin, ano?